Doon ako na-believe sa part na uhupuan mo lang, bumubukas na. Tapos meron pa siyang camera netizen both sa front and sa rear na pwede magsilbi na rin na dashcam. Yan lang naman yung ilan sa mga nakaka-wow na feature netong pinakabagong classic scooter netizens. At kung palagi kayo nauubusan ng Giorno, bakit hindi nyo i-consider na dagdagan na lang ng konti? Tapos mag 150cc na kayo. Silipin natin ngayong araw itong CF Moto Aura 150. Tara! Ang lupit netizens, na-discover ko na meron palang iba't ibang ways para i-start to. Una is yung kanyang NFC card netizens na hindi mo na kailangan ng physical na key, kundi yung pinaka-NFC card na lang, yung pinaka-itatap mo sa may ilalim ng monitor niya, may i-start mo na yung motorsiklo. At the same time, napakaganda rin na kanyang fully digital meter panel. Pangalawa netizens, kung completely naiwanan mo yung inyong susi, pwede mo rin po siyang i-start gamit ang passcode na isinet mo dito sa motorsiklo na ito. Pangatlo, kung meron kayong CF Moto app netizens, pwede nyo rin po siyang start using the app even nasa malayo kayo na lugar. At nagulat ako sa kanya netizens, kapag ka umupo ka tapos nakaangat yung side stand, automatic din po siya nag-i-start talaga. Nag-i-engine turn on siya para mag-start ka and ready to go ka na kaagad. Hindi mo na kailangan i-throttle, i-push start. Ang lupit, di ba? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang ka-high-tech na scooter. Meron dito mga heated na handle grips netizens na usually sa ibang bansa kasi is malamig talaga. Pero dito sa Pilipinas netizens, magagamit pa rin natin yan kapag tag-ulan at basa na yung mga gloves natin. Minsan kasi sobrang naninigas na yung mga daliri natin kapag hinahampas pa tayo ng hangin, kahit na basang-basa na yung mga kamay natin. Magagamit mo siya, meron siyang button para i-turn on yung heated grips. Napakalupit, di ba? When you see the headlight netizens, mukha siyang modern, mukha siyang superhero. Nakakatuwa kasi nag-stand out talaga sa kalsada. Alam mo yung classic yung scooter, pero napaka-modern ng feature. Pati yung pinaka-daytime running light niya sa unahan netizens, very minimalist lang din. Para talaga siyang yung future ng mga scooter netizens na lalabas pa, pero ngayon available na dito sa market. When it comes to engine netizens, we can expect a 149.5cc to be exact na displacement. It is liquid cooled, kaya pwede kahit mahabang biyahe. No overheating issues, basta tama ang coolant level. And it is packed with an advanced tech, kagaya ng built-in nga na dashcam. Meron siyang camera sa unahan, meron din siyang camera sa likod. You may use third-party app netizens para ma-access mo yung mga nare-record ng camera mo. Pero given the fact na 155cc na merong dashcam netizens na nare-record yung bawat biyahe mo, napaka-safe niyan. Meron kayong bala netizens kung sakali man na magkaroon ng aberya sa kalsada, lalo-lalo na kung hindi naman kayo yung may kasalanan. Bukod pa dyan netizens, napansin ko is 6.2 po yung kanyang pinaka-display. And TFT yan ha, kaya talagang kahit direct sunlight is kitang-kita mo na malinaw yung pinaka-display niya. Doon din sa display na yon, may turn off mo yung ABS. Pwede mo i-turn off yung ABS niya. Ang lupit. TCS, yung kanyang easy start, at marami pang iba. Isa rin sa nagustuhan ko sa kanya netizens para sa ganitong scooter, meron na din siyang tire monitoring pressure. Kung tawagin natin is TPMS, na kung saan mamomonitor natin kung kailangan mo na ba magpahangin ng gulong, masyado ba matigas yung gulong mo, masyado na bang malambot, na-flatan ka ba, hindi yung nangangapa-ngapa ka, bakit parang iba na yung handling ko, malambot na ba yung gulong ko, may saset natin siya netizens or mapapahangin na natin siya na ayon sa pangangailangan natin. Kapag katag-ulan, kailangan medyo malambot para hindi madulas. Kapag ka naman masyado ng malambot, pwede mo naman siyang pahanginan sa mga gasolinahan or kung meron kayong dala na air pump. It is single cylinder netizens pero 4 valves, kaya makakasigurado tayo na hindi tayo mabibitin pagdating sa mga overtaking situations. And in fact, meron tong max power of 15.8 HP at 8,500 RPM. And ang max torque naman na 14.3 Newton meters at 6,500 RPM netizens. Syempre, dahil CVT ito, automatic po siya, naka-belt drive, at napakalaki po ng kanyang fuel tank capacity netizens. Ang liit ng size ng motorsiklo pero 8 liters yung kanyang fuel tank capacity. Parang yung mga malalaking motorsiklo na rin netizens na hindi niya kaparehas ng category. Pero itong isang to, classic motorcycle to. Ang medyo odd lang netizens na napansin ko dun sa kanyang fuel tank is wala siyang lock. Talagang pipindutin mo lang siya netizens at bubukas na siya. So, ingat-ingat na lang din doon kasi prone na baka, alam nyo na, mapagtripan kapag nakapark. Ganda pa naman ang motor nyo. When it comes to the seat netizens, super aesthetic din yung seat niya. Parang naka-aftermarket na. At isa rin sa nagustuhan ko sa kanya netizens is yung kanyang pinaka-grab bar. Very aesthetic looking siya for me. Parang aftermarket na nga kung tutuusin Yung pinaka-curve niya na ganun hanggang dun sa pinakalikod, I think pwede mo na rin itong lagyan ng bag Even yung kanyang muffler netizens is napaka-aesthetic looking din. So of course, meron tayong step-through na footboard netizens or gulay board kung tawagin nila. Napansin ko rin netizens na yung mugs niya parang aftermarket na rin. Ang ganda ng looks. Meron tong seat height na 770mm netizens. So abot-abot siya kahit ng 5'4" in height na kagaya ko. Asian height friendly. 132 kilograms nga pala ito netizens. Halos kasing bigat ng
mga NMAX. So may kabigatan siya pero 150cc na rin naman kasi talaga. 12 inches po yung kanyang mga wheels. Syempre classic scooter nga ito, so we can expect na maliit yung mga wheels niya, pero yun para aftermarket na rin nga talaga. Naka-disc brake sa unahan, naka-disc brake din sa likuran, at syempre ABS na po siya. Dual channel ABS pa, netizens. So super safe nito sa mga sudden brakes, at isa yan sa mga hinahanap talaga natin kapag bibili tayo ng motorsiklo nowadays. Safety first, diba? And then meron na din siya tinatawag na traction control system, kung saan kapag nadulas po yung ating motorsiklo, pababagalin niya yung ikot na nasa likuran na gulong para ma-synchronize dun sa nasa unahan at hindi matuloy yung ating slide or semplang. Galing, no? Classic looking scooter pero may mga ganyang features. Yung kanya palang integrated na dashcam, netizens, is 1080p and 30 frames per second na with stand na pwede mo lagyan ng 32GB of micro SD card. Bukod dun sa keyless entry, netizens, may Bluetooth application na rin po ito at yung screen password unlocking. So ikaw nga magsiset niya, netizens, ng passcode mo. Additional tech niya, netizens, is may idling stop system na rin po siya. So ito yung kapag huminto tayo, let's say sa stoplight, within 3 to 5 seconds ng walang activity, mamamatay po yung engine natin para makatipid ng gasolina. I-twist mo lang ulit yung throttle, hindi mo na kailangan i-start yung engine at aandar ka na po ulit. Syempre, hindi mawawala yung USB fast charging natin, netizens. Both available na po yung Type A and Type C na charging output. So, cable na lang pinakakailanganin mo, makakapag-charge ka na ng smartphone. At napakalaki rin po ng kanyang seat storage. Ito yung isa sa mga plus sa akin, netizens. Hindi mo na kailangan magpakabit ng top box kasi large dual helmet, kasyang-kasya din sa kanyang underseat luggage compartment. Pagdating naman sa overall dimensions, netizens, meron tayong 1,901mm na length, 735mm na width, and 1,121mm naman na height. We also have a wheelbase of 1,343mm. Napaka-excited din ng mga available colors nito, netizens. Silent start na rin po pala siya. Wala na tayong ingay na maririnig kapag nag-start tayo. At napaka-stylish din ng kanyang LED tail light, netizens. Na ito yun nga napansin ko, may dashcam na siya. Syempre, may mga reflectors din, added visibility at night. At ang nagustuhan ko sa kanya, netizens, is naka-telescopic fork siya sa unahan for the front suspension at naka-dual shock pa rin po tayo sa likuran. So, we can expect na magiging maganda po yung feedback nito sa mga bumpy roads, especially kung ipang-daily natin. Mapapadaan tayo sa mga konting lubak-lubak kapag ka naman nag-long ride tayo, okay na okay din po yung suspension niya. We also have a bore and stroke of 58.3 by 56mm, single overhead cam, with a compression ratio of 11.6:1. O, diba? Napakalakas din talaga nito ng isang to, netizens. Sa ngayon, meron po itong SRP na 131,700 peso. Ito, netizens, ang category sa classic scooter na talagang pwede natin bigyan ng attention kasi sisikat lilig talaga sa mga modern features. Konti na lang idadagdag nyo mula dun sa napaka in-demand ngayon na Honda Giorno. Pero syempre, ang pinaka-pinagkaiba lang is yung brand. Nasa sa inyo na yan, netizens, kung mag-stick kayo doon sa tried and tested na performance and engine quality, durability na Honda, or we can now bet our money dito sa mas bago na China brand na CF Moto na siksik naman sa mga modern specs and features. Para sa inyo, netizens, sulit ba itong si Aura 150? I-comment nyo naman dyan sa baba. Tama ba yung presyo niya para sa specs and features na inihahatid niya? Para sa akin, netizens, mas mura pa nga siya compared sa mga specs and features na yon, and only time will tell kung talagang makikipagsabayan pagdating sa durability itong si CF Moto Aura. Ano pa kayo mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is na Adriano. Always keep it cool, race safe always.